Huwag kang bobo bumoto. Oo, masakit pakinggan. Pero minsan, kailangan nating masaktan para magising. Kasi tuwing may issue sa Senado, ang daming galit online, ang daming reklamo, ang daming memes. Pero pagkatapos ng ilang linggo, move on na ulit ang mga tao. Tapos pag eleksyon na naman, pare-parehong pangalan na naman. At minsan mapapaisip ka gusto ba talaga natin ng pagbabago? Or gusto lang natin magreklamo? Kasi real talk lang hindi lang mga politiko ang may responsibilidad sa bansa. Tayo rin. Oo, mahirap ang buhay ngayon. Mahal ang bilihin. Mabagal ang sistema. Maraming pangako. Pero kulang sa aksyon. At nakakapagod ng umasa minsan. Pero tandaan mo to, ang kinabukasan ng Pilipinas hindi lang nakasalalay sa mga nasa Senado. Nakasalalay din sa mga taong bumuboto. Kasi bawat boto may consequence. Hindi lang yan simpleng shade ng pangalan. Kinabukasan yan, trabaho yan, presyo ng pagkain yan, edukasyon yan, buhay ng bawat Pilipino yan. Pero ang problema, minsan mas inuuna pa natin ang kasikatan kaysa kakayahan. Gwapo kasi. Ang bait kasi sa vlog. Ang funny kasi sa TikTok. Pero hindi naman pagiging influencer ang tinatakbuhan nila. Pamahalaan ang hawak nila. Kasi hindi sapat na sikat ka. Hindi sapat na maingay ka. Ang tanong, may plano ba talaga para sa bayan? May nagawa ba? May paninindigan ba? Kasi kung boboto tayo dahil lang sa ayuda, pera, or fame, wag na tayong magtaka kung bakit paulit-ulit ang problema. Masakit man pakinggan, pero minsan tayo rin ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang Pilipinas. At hindi ibig sabihin niyan na bobo ang Pilipino. Hindi. Maraming Pilipino ang matalino, masipag, at mabuti. Pero minsan kasi, kulang tayo sa pag-check ng katotohanan. Share agad bago mag-fact check. Suporta agad bago mag-research. Away agad online kahit hindi naman alam buong issue. Kaya importante ang awareness. Importante na marunong tayong makinig, magbasa at mag-isip bago pumili ng paniniwala. Kasi ang fake news, hindi lang simpleng kasinungalingan. Nakakasira yan ng kinabukasan. At alam mo kung saan nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa Senado, hindi sa Malacanang, kundi sa ordinaryong tao na natutong maging responsable. Sa estudyanteng gustong matuto ng totoo. Sa manggagawang hindi bumoboto dahil sa bayad. Sa kabataang marunong magtanong. Sa taong may lakas ng loob magsabi ng, hindi ito tama. Change starts with us. Hindi man natin mabago agad ang buong sistema, pero pwede nating simulan sa sarili natin. Maging responsable sa social media. Maging mapanuri. Maging aware. At higit sa lahat, bumoto ng may isip at konsensya. Kasi ang boto mo, hindi lang para sa sarili mo. Para yan sa pamilya mo. Sa future ng magiging anak mo. Sa bawat Pilipinong gustong magkaroon ng mas maayos na buhay. At sana dumating yung araw na hindi na tayo boboto dahil sikat ang kandidato. Kundi dahil deserving siya kasi deserve din naman natin ng mas magandang Pilipinas. So ikaw, anong katangian ang hinahanap mo sa isang leader? Comment mo sa baba.